Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4561. Nang marinig ang utos, marami sa mga Fiend Martyrs ang nawalan na ng pasensya, ang lumipad sa langit at nagmadali patungo kay Daryl. Alam ni Daryl na wala na siyang kawala. Rito, tumawa siya at sabi, Archfiend Antigonus, alis na ako. Natatakot ako na. Baka hindi mo ako mapigilan. Nang matapos siyang magsalita, lumipad siya sa himpapawid at nagsimulang kalabanan ang ilan sa mga Fiend Martyrs na papunta sa kanya. Sobrang lamig ng mukha ni Archfiend Antigonus habang umugang siya. Patayin siya. Gusto kong mabura ang kaluluwa niya sa mundo habang buhay. Pagkatapos niyang magsalita, marami sa Fiend Martyrs ang nagsimulang atakihin siya sa abot ng kanilang makakaya. Determinado na patayin si Daryl sa lugar. Gayunpaman, pagkatapos ipanganak muli ni Daryl sa Red Lotus Fayette, ang psikologikal niya ay naging mas mabuti kaysa sa normal na tao. Karagdagan doon, nakuha niya ang makalangit na espiritong aura ni Empress Nuwa sa Infernal Shadow Prison, kaya ang lakas niya ay mas angat na. Siya ay ganap na kumalma sa harap ng mabaliw na pag-atake mula sa maraming mga Fiend Martyrs. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na masira mula sa masikip na barikada dahil nag-iisa siya ngunit maraming mga Fiend Martyrs ay hindi rin siya masaktan. Sa sandaling iyon, ang mga alon ng enerhiya ay nagmula sa kalangitan at pagkatapos ay isang hukbo ang sumugod. Lahat sila ay nagsuot ng gintong sandata at ang pinuno ay nagsuot ng isang golden dragon robe. Mukha siyang marilag at puno ng pagmamalaki. Ito ang Nine Heaven Emperor. Matapos lumusot si Daryl sa lahi ng demonyo, ang Nine Heaven Emperor ay nagtipo ng kanyang hukbo ng mabilis at naghintay ng mga balita sa lambak na hindi kalayuan sa bundok. Nakita niya ang mga apoy sa pagtaas ng bundok at alam ng Nine Heaven Emperor na nagtagumpay si Daryl. Nang walang karagdagang pag-iisip, pinangunahan niya ang kanyang hukbo upang maglunsad ng isang pag-atake. Hindi alam ng Nine Heaven Emperor na ang plano ni Daryl ay nakalantad at siya ay nakulong ngayon. Nang makita ni Daryl ang Nine Heaven Emperor na nanguna sa hukbo sa isang pag-atake, hindi siya nasasabik ngunit nabalisa. Ang Ancient Ancestor ay nasa kamay pa rin ng mga demonyo. Kung ang godly region ay sumalakay sa oras na ito, ang sitwasyon ay magiging mas masahol pa. Sa isang sulyap ng isang mata, pinangunahan ng Nine Heaven Emperor ang hukbo patungo sa Archfiend Antigonus. Nang makita niyang napapaligiran si Daryl, agad siyang sumigaw, Audric, aking kaibigan, huwag mataranta. Narito ako upang tulungan ka. Inisip ng Nine Heaven Emperor na naisalba ni Daryl ang kaluluwa ng Ancient Ancestor, ngunit ang kanyang kinaroroonan ay nakalantad sa huling sandali. Ngumiti si Daryl nang marinig niya ang Nine Heaven Emperor na sumisigaw. Nang makita ni Archfiend Antigonus ang Nine Heaven Emperor na nangunguna sa kanyang hukbo patungo sa kanya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang kumalma at nanloko. Bata, sa palagay mo ay maaari mong kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa bloke dito. Sa kasamaang palad, sa aking mga mata, ang mga patibong na ito ay walang iba kundi ang paglalaro lamang ng bata. Sinulyapan niya si Daryl at nagpatuloy. Nang dumating ang taong ito upang makita ako ngayon, sinimulan ko na siyang maghinala, at pagkatapos ay sinasadya niyang kunin ang pekeng kaluluwa ng diwata. Sa katunayan, ang tunay na kaluluwa ng diwata ng Ancient Ancestor ay palaging kasama ko. Nang matapos siyang magsalita, kinuha ni Archfiend Antigonus ang isang dugong pulang kristal na bola at buong pagmamalaki, hindi ka kwalipikado na maglaro ng mga patibong sa akin. Ang dugo pula na kristal na bola ay mukhang eksaktong katulad ng kinuha ni Daryl mula sa lihim na silid. Ang pagkakaiba lamang ay ang tunay na kaluluwa sa loob ay totoo. Naramdaman ng Nine Heaven Emperor ang pagbagsak ng kanyang puso at ang kanyang utak ay bumubulusok. Paano?
niya makikita ang isang perpektong plano. Si Daryl, na lumulutang sa himpapawid, ay mukhang nahihiya habang nakikipag-ugnayan siya sa ilang mga Fiend Martyrs. Kung hindi siya taas noo, hindi siya magtatapos sa ganoong sitwasyon. Ilang sandali, ang daan-daang libong mga sundalo at general na sumusunod sa Nine Heaven Emperor ay nagyelo sa lugar, at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa isang madilim na pagtingin sa kanyang mukha, hinawakan ni Archfiend Antigonus ang dugo pula na kristal na bola ng mahigpit sa kanyang kanang kamay at sinabi ng malamig sa Nine Heaven Emperor, kung hindi mo nais na mamatay ang kaluluwa ng iyong Panginoon, lumuhod at sumuko sa akin ngayon. Mukha siyang baliw nang sabihin niya ito, tulad ng pag-aalala niya tungkol sa kung paano siya haharapin sa Godly Region. Ang Nine Heaven Emperor ay dumating sa kanya. Sa oras na ito, sa tulong ng Ancient Ancestor, kailangan niyang pilitin ang kanyang mapait na karibal upang isumite sa kanya. Ang Nine Heaven Emperor ay kinuyang ang kanyang mga kamao at tumingin sa pulang dugo na bowl ang kristal sa kamay ni Archfiend Antigonus. Ang kanyang mga mata ay dugo at ang kanyang puso ay napunit sa dalawang magkakaibang direksyon. Ano ang dapat niyang gawin? Kung hindi siya sumang-ayon, ang kaluluwa ng kanyang Panginoon ay masisira. Gayunpaman, kung sumang-ayon siya, ang pundasyon na ang mga Diyos ay masakit na itinatag sa loob ng 10,000 taon ay masisira sa isang iglap. Kabanata 5562. Sa wakas, ang Nine Heaven Emperor ay nakatitig sa Archfiend Antigonus habang nakikipaglaban sa kanyang sariling panloob na mga saloobin, at sinabi ng malamig, tinatawag mo ang iyong sarili na Archfiend ng lahi ng demonyo. Paano mo magagamit ang tulad ng isang kasuklam-suklam na pamamaraan upang banta ang iba? Kung mayroon kang kakayahan, ibagsak ang kaluluwa ng aking Panginoon at magkaroon tayo ng isang mahusay na labanan sa pagitan mo at ako. Ang Nine Heaven Emperor ay mukhang galit, ngunit mayroong isang bahagyang mapanlin lang na galit sa kanyang mga mata. Kasabay nito, binaril niya ang isang makabuluhang pagtingin kay Daryl. Ang Nine Heaven Emperor ay naghihikayat sa kanya na ibagsak ang kaluluwa ng Ancient Ancestor. Sa oras na iyon, magkakaroon ng pagkakataon si Daryl na ilayo ito, hanggat ang sinaunang ninuno ay wala na sa mga kamay ni Archfiend Antigonus. Ang Nine Heaven Emperor ay hindi magkakaroon ng maraming mga alalahanin tungkol sa paglaban. Naunawaan ni Daryl kung ano ang ibig sabihin ng Nine Heaven Emperor nang makita niya ang hitsura na ibinigay niya sa kanya. Gayunpaman, si Archfiend Antigonus ay hindi isang tanga. Agad siyang tumawa at sinabi sa Siyam na Langit Emperor, Siyam na Langit na bata, hindi mo kailangang gawin ito sa akin. Kung nais mong magkaroon ng isang mahusay na labanan, bibigyan kita ng ganoon. Tulad ng para sa kaluluwa ng sinaunang ancestor, hindi ko ito papayagan ng madali. Galit na galit ang Siyam na Langit na Emperor nang mapagtanto niya na nakita mismo ni Archfiend Antigonus ang kanyang plano, ngunit hindi niya ito ipinakita. Okay, pagkatapos ay mangyaring magpatuloy, malamig niyang sinabi. Tumigil si Archfiend Antigonus sa pakikipag-usap ng walang katuturan at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan ng Fiend Soul. Ang kanyang figure ay sumabog tulad ng kulog at kidlat at siya ay sumugod ng diretsyo sa Siyam na Langit Emperor. Nang malapit nang maabot siya ni Archfiend Antigonus, nakita siya ng Siyam na Langit na Emperor na itaas ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang isang itim na sibat sa kanyang kamay. Ito ang kanyang sandata, ang Bloody Soul Crusher. Sinasabi na sa pagsisimula ng universo, kinuha ng Fiend Race ang masamang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa at pinino ito. Pagkatapos ang sibat ay ginawa mula sa kakanyahan ng dugo ng lahi ng Fiend na naglalaman ng walang katapusang lakas ng loob. Sa sandaling ang Bloody Soul Crusher ay hindi nabura, ang temperatura ng buong bundok ay bumagsak ng malaki. Ang lahat ng mga banal na sundalo, general at
Mga sundalo ng Fiend ay nakaramdam ng isang ginaw sa kanilang mga buto. Nang makita niya ang kapangyarihan na pinakawalan ni Archfiend Antigonus, ang mga mata ng Siyam na Langit Emperor ay dugo, mapahamak, gumagamit siya ng isang pagpatay sa lalong madaling panahon. Nais niyang mamatay ako ngayon, naisip niya at tumaas ang kanyang galit. Sa susunod na segundo, ang Siyam na Langit Emperor ay umungal, halika. Nang walang kahit na kumikislap, siya at lumubog sa kalangitan at hinarap ang paparating na pag-atake. Kasabay nito, isang gintong tibak ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang gintong tibak ay nagniningning ng Katanji tanging pagkakagawa at naglalaman ito maraming lakas. Ito ang Hurricane Thunder Sword, ang tuktok ng 7 banal na sandata sa Godly Region. Sinasabing kapag ang sinaunang ninuno ay ang pinakamahusay sa Diyos na rehiyon, naintindihan niya ang kapangyarihan ng Siyam na Langit na mahiwaga na thunder, at sa isang kritikal na sandali, may nangyari na mali at malapit na siyang mag-spiral sa kabaliwan. Pagkatapos, gumamit siya ng Siyam na Star Quartz upang mailabas ang labis na kapangyarihan sa kanyang katawan, at bilang isang resulta, hindi sinasadyang lumikha siya ng isang mahalagang kayamanan. Ito rin ay isang pagpapala sa disguise. Sa makatuwid, ang tibak na ito ay tinawag ding Hurricane Thunder Sword. Malinaw na nakita ni Daryl na ang tibak na ang Siyam na Langit Emperor ay kumakaway ay parang isang gintong araw sa kanyang mga kamay. Ang ningning ng tibak ay hamarang sa kalangitan at ang kapangyarihan ay hindi mas mababa sa Bloody Soul Crush Spear. Ito ay marahil, kahit na mas malakas. Nang mapansin ito, hindi mapigilan ni Daryl na masabik. Lagi niyang iniisip na mataas lang ang katayuan ng Nine Heaven Emperor at hindi niya ito kino-consider na makapangyarihan sa Godly Region. Nito niya lang napagtanto ang kanyang lakas na hindi pangkaraniwan gaya kay Empress Nuwa. Nang tumaas ang espiritu ni Daryl, nakita niyang nagbabangga ng Nine Heaven Emperor at Archfiend Antigonus. Sa himpapawid, bigla, isang espada ang nabangga ng isang sibat na siyang gumawa ng malakas na ingay sa kalangitan. Pagkatapos, ang Nine Heaven Emperor at Archfiend Antigonus ay nanginig. Ang Nine Heaven Emperor ay pumilt umatras ng ilang hakbang sa langit. Nagulat si Daryl at napangangaang kanyang bibig nang makita niya ang nangyari. Wala pa ring laban ang Nine Heaven Emperor kay Archfiend Antigonus, kasama ang banal na armas sa kanyang kamay. Ang kapangyarihan ni Archfiend Antigonus ay nakakakilabot. Gayunpaman, kung ang Archfiend Antigonus ay hindi makapangyarihan, hindi niya nakuha ang kaluluwa ng sinaunang ancestor. Kasabay nito, ang mga sundalo ng Fiend sa paligid nila ay labis na nasasabik at nagalak. Kabanata 4563. Kahit na ang Nine Heaven Emperor ay nakapaligid sa bundok, walang kabuluhan. Hindi man niya nakatiis ang pag-atake ni Archfiend Antigonus. Ang mga sundalo at general na handa nang maayos ay lahat ay natigilan. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa Archfiend Antigonus, at sila ay nabigla. Kudlid, ang Archfiend na ito ay napakalakas. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kamahalan ay may pinakamalakas na banal na sandata sa Godly Region, at hindi siya ang kanyang tugma. Sa wakas ay napansin ni Daryl. Kamahalan mo, hayaan mo akong tulungan ka. Siya ay sumigaw at lumubog sa kalangitan, nakikipaglaban sa Archfiend Antigonus kasama ang Siyam na Langit Emperor. Hindi ka makakatulong ngunit sumigaw. Boy, pupunta ka ba sa ganglaban sa aking Panginoon? Anong ginagawa mo dito? Gusto mong lumaban, di ba? Labanan mo. Ako, sa isang dagandong, maraming mga Fiend Martyrs ang malapit ng magmadali patungo sa Daryl, ngunit pinigilan sila ni Archfiend Antigonus. Hindi mo na kailangang gawin. Maaari, kung hawakan ang isang maliit na eksena, sinabi ni Archfiend Antigonus. Nang walang pakialam, tiningnan niya si Daryl na nagmamadali at nanligaw. Brat, nasa oras ka lang. Kung hindi kita papatayin, ngayon, hindi ako karapat-dapat sa pamagat ng Archfiend.
Sa pag-iisip ng binata sa harap niya na tinukso siya dati, si Archfiend Antigonus ay nagalit. Matagal na niyang nais na may bulalas ang kanyang puot. Ang kanyang nemesis ay gumawa ng inisyatiba na lumapit sa kanya at ito mismo ang nais niya. Ang ilang mga Fiend Martyrs ay hindi nang ahas na sumuwi at masunurin na umatras. Sa kabilang banda, mukhang kalmado si Daryl. Hindi siya naiinis sa lahat ng maramdaman niya ang galit ni Archfiend Antigonus ay hanggang ngayon, ngunit matigas ka pa rin. Ito ay walang anuman kundi isang pangarap para sa iyo na mag-Fiends upang lupigin ang Godly Region. Ito ang isang bagay na hindi mo kailanman makukuha ang iyong mga kamay. Sa palagay ko mas mahusay mong ihinto. Anya, tumatawa. Si Archfiend Antigonus ay tumingin sa Forlora at isinumpa niya, tingnan mo. Ang crap na lumalabas sa iyong bibig. Kahit anong gawin ko sa buhay ko ay nasa akin. Huwag makipag-usap ng walang katuturan. Ngayon, nais kong mamatay ka. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang power of the Fiend Soul at direktang nalock si Daryl bilang kanyang target. Ayaw ni Daryl na makipag-usap ng walang katuturan. Inaktibo niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ng diwata at itinaas ang kanyang mga kamay. Bigla, pagkatapos, ang hangin sa paligid niya ay napunit at isang nagninangas na pulang lotus ang lumitaw sa harap ni Daryl. Ito ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette na naisaaktibo niya. Kung tutuusin, ilang araw na ang nakalilipas, hindi niya nais na kumilos nang madali sa harap niya. Gayunpaman, dahil nakuha niya ang kapangyarihan ni Empress Nua at ang kanyang lakas ay tumaas ng maraming, hindi na siya natatakot. Sa susunod na segundo, ang nagninangas na pulang lotus ay umungol, dala ang kapangyarihan ng apoy sa lahat ng bagay. At pagwawalis patungo sa Archfiend Antigonus. Parehong mga sundalo ng Fiend, ang mga banal na sundalo at general ay nabigla sa pinangyarihan. Anong uri ng paraan ng paglilinang ang maaaring sumabog sa napakalakas na puwersa? Gano karaming mga lihim ang mayroon kay Odric, ang siyam na langit. Emperor ay mas nasasabik. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng Odric. Sa tulong niya, tiyak na matatalo niya ang Archfiend Antigonus. Ang natitirang mga sundalo at general ay nasasabik din. Sa tulong ng isang napakalakas na mandirigma, ang Godly Region ay nasa isang kapaki-pakinabang na posisyon sa labanan ngayon. Hanggang sa sandaling iyon, ang magkabilang panig ay hindi pa rin namamalaya na ang taong tumawag sa kanyang sarili na si Odric ay talagang si Daryl. Nang makita ang nag-aapoy na pulang lotus na pumipitpit papunta sa kanya, mayroong pang-aalipusta sa mukha ng Archfiend Antigonus at umismid, walang kwenta. Gayunpaman, ang ideya ay biglang nagpakita sa kanyang isipan. Bihira sana, ang lalaking ito ay mukhang gagamitin ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette. At sa nakaraan, pinanganak ulit si Daryl. Sa tulong ng Red Lotus Fayette, siya ba si Daryl? Hindi, imposible. Nagmadaling pinalis ni Archfiend Antigonus ang kanyang isipan. Pagkatapos itapon sa Infernal Shadow Prison, ito ay imposible na buhay pa rin si Daryl, iwan sa lugar na iyon. Nang nakita ng Archfiend ang apoy na pulang lotus na nakarating na sa harapan niya, wala na siyang oras makapag-isip. Nang sobra, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sibat at tinaas ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang pulang dugong ilaw ang biglang lumitaw. Hiniwalay ang langit at lupa, at umaatake direkta sa kanila. Sa sumunod na segundo, isang dugong pulang ilaw ang nilabas ni Archfiend Antigonus. Sinasalubong ang apoy na pulang lotus at hinahayaan dumagundong ang mundo. Pagkatapos, isang pulang lotus ang nasira nagkalat. Ito sa mundo. Kabanata 4564. Ang Nine Heaven Emperor, ang mga banal na sundalo at general ay natigilan. At nagulat, ang Archfiend Antigonus ay napakalakas. Ang nagninangas na pulang lotus na ginagamit ni Daryl ay napakakakila. Kilabot, ngunit ang Archfiend Antigonus ay madaling naharang ang pag-atake na iyon. Nabigla rin si Daryl.
Hindi nakakagulat na siya ang Archfiend ng halimaw na lahi. Ang kanyang lakas ay sapat upang itanim ang takot sa buong godly region. Gayunpaman, matapos ang pagkabigla ay kumalas, mabilis na kumalma si Daryl. Ngumiti siya at pinuri, "Kamahalan. Hinahangaan ko ang iyong mahusay na mga kasanayan, tunay na ikaw ay isang karapat-dapat na kalaban at sapat pag-aralan." Nang matapos na siyang magsalita, malakas na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Daryl. Mabilis itong bumagsak at bumaril patungo sa Archfiend Antigonus. Nabigla ang Nine Heaven Emperor. "Panipi, Odric, huwag kang maging padalos-dalos." Mas maaga, hinarang ni Archfiend Antigonus ang kanyang pag-atake ng madali kapag ginamit niya ang kanyang kakayahan. Sa malapit na labanan, hindi ba siya hiniling na papatayin sa puntong ito? Sa isang hiyawan, ang Nine Heaven Emperor ay malapit ng magpahiram kay Daryl ng isang tulong, ngunit huli pa rin. Hindi niya alam na ang dahilan ni Daryl at Archfiend Antigonus ay malapit sa labanan ay hindi upang matukoy kung sino ang nanalo, ngunit nakawin ang kristal na naglalaman ng kaluluwa ng ancient ancestor. Nagmadali ulit si Daryl at isang bakas ng pag-aalipusta ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Archfiend Antigonus. "Huwag labis na timbangin ang iyong sarili." Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at bumangga sa palad ni Daryl. Si Archfiend Antigonus ay nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Daryl kasama ang Bloody Soul Crusher na si Bat, ngunit hindi niya nais na samantalahin ito dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Nais lamang niyang takutin ang Nine Heaven Emperor, ang mga banal na sundalo at general na may malakas na lakas. Sa isang sulyap ng isang mata, dalawang palad ang bumangga, at isang malakas na alon ng kakila-kilabot na enerhiya na lumusot sa buong bundok. Pagkatapos, namumutla ang mukha ni Daryl. Sa pamamagitan ng isang umungol na ungol, ang kanyang katawan ay itinapon at lumipad siya ng higit sa 100 metro ang layo bago siya tuluyang nahulog sa bangin. Nang makarating siya sa lupa, naramdaman niya ang pagbagsak ng dugo sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng pagkahilo at halos malabo, ngunit nananatili pa rin siya. Nakakakita ng eksenang ito, ang Nine Heaven Emperor at ang iba pang mga banal na sundalo at general ay hindi makakatulong, ngunit bulalas. "Odric, Master Odric." Kahit na si Daryl ay labis na mahina, natutuwa din siya. Nang makipaglaban siya kay Archfiend Antigonus, nakita niya na ginamit niya ang natatanging gulong ng kasanayan sa kamay upang palitan ang kristal na bola sa kanyang kamay kay Archfiend Antigonus. Sa madaling salita, ang Fiend Crystal na tunay na nakulong sa ancient ancestor ay nasa mga kamay ni Daryl ngayon. Gayunpaman, ang Archfiend Antigonus at ang mga nakapalibot na puwersa ay nasa kadiliman pa rin. Kung tutuusin, nang gumawa ng desisyon si Daryl, hindi siya sigurado kung magagawa niya ito, kaya kapag nagtagumpay siya, tuwang-tuwa siya. Hindi niya inaasahan na ang gulong ng kasanayan sa kamay na ito, na napatingin sa iba sa lipunan sa The Nine Mainland, ay may mahalagang papel sa oras na iyon. Tulad ng lihim na nasa sabik si Daryl, binigyan siya ng Archfiend Antigonus ng isang malamig na titig. Lahat ay tapos na, inutil. Pagkatapos, bumaba siya, hinawakan ng mahigpit ang sibat at lumakad patungo sa hakbang-hakbang na Daryl. Nakakatakot ang kanyang nakamamatay na aura. Si Archfiend Antigonus ay hindi nabalisa upang gumawa ng maliit na pag-uusap. May isang naisip lamang sa kanyang isipan, at iyon ay upang patayin si Daryl at sirain ang kanyang kaluluwa ng diwata upang hindi na siya makakaumiiral pa. "Odric, huwag kang mataranta. Tutulungan kita." Ang Nine Heaven Emperor ay nababalisa at malapit ng magmadali sa isang dagandong. Gayunpaman, sa sandaling kumuha siya ng ilang mga hakbang pasulong, siya ay tumigil sa pamamagitan ng maraming Fiend Martyrs. Gusto mo bang iligtas siya? Walang makakapagligtas sa kanya kapag nais ng ating kamahalan ang kanyang buhay. Batang Nine Heavens, maglaro tayo. Kasama ng mga sigaw, marami sa mga Fiend Martyrs ang sumugod ng sunod. Sunod, pinalilibutan ng Nine Heaven
Emperor. Ilang sandali, ang Nine Heaven Emperor ay napuno ng balisa pero hindi siya makaalis mula sa mga Fiend Martyrs. Kamahalan, huwag kang mag-alala sa akin, magiging maayos lang ako, ngumit. Si Daryl at inulo ang Nine Heaven Emperor. Pagkatapos, tumingin siya kay Archfiend Antigonus, napapalit ng papalapit sa kanya, kasama ang isang kalmadong ekspresyon, ngumiti siya at sabi, Archfiend Antigonus, natatakot ako na. Hindi mo ako mapatay ngayon. Talaga, masamang ngumisi si Archfiend Antigonus. Pagkatapos, pinaganya niya ang kanyang Power of the Fiend Soul at tinaas ang kanyang sibat sa hangin. Kabanata 4565. Sa isang iglap, tumaas ang hangin at ang mga ulap, ang batis ng demonyong enerhiya ay nagsama patungo sa Bloody Soul Crusher. Pagkatapos, isang kulay dugong sibat ang nagpakita, papunta kay Daryl. Ang anino ng sibat ay tinali sa hangin. Nakakatakot ito. Sa sandaling iyon, nag-aalala ang lahat. Kay Daryl, gayunpaman, tumayo si Daryl at mukhang wala siyang balak na ilagan ang atake. Tulad ng malapit na siyang papatayin ng anino ng sibat, siya ay nagbulong ng isang bagay, at ang hangin sa harap niya ay biglang baluktot. Pagkatapos, ang palawit sa kanyang leeg ay sumabog ng isang ilaw, at isang malaking bagay ang sumabog sa hangin. Ito ay isang itim na hayop. Mahigit 100 metro ang haba nito, tila isang maliit na bundok mula sa malayo, napapaligiran ng itim na ambon at kidlat. Nakakatakot ang mga mata ng dugo nito. Ito ang masamang hayop, Wild Fury, na nasakop ni Daryl dati. Sa sandaling lumitaw ang Wild Fury. Isang napakalakas na masamang enerhiya ang sumabog at hinarap ang anino ng sibat. Sa isang iglap, ang buong bundok ay nanginginig at alikabok ang hangin. Di nagtagal, nawala ang alikabok, at ang Wild Fury ay tumayo ng matatag sa harap ni Daryl, nang walang anumang mga peklat sa kanyang malaking katawan. Tila, ang pinakamalakas na paglipat na ginamit ni Archfiend Antigonus ay madaling naharang ng Wild Fury, at hindi ito naging sanhi ng anumang pinsala sa kanya. Ang mga sundalo ng demonyo ay natameme, lalo na nang maramdaman nila ang napakalaking masamang enerhiya ng Wild Fury. Anong uri ng hayop ito? Anong malakas na masamang enerhiya? Kasabay nito, ang Nine Heaven Emperor at ang iba pang mga banal na sundalo at general ay natigilan din. Nakatitig sila ng blanko sa Wild Fury at Daryl, walang masabi. Tumingin si Archfiend Antigonus sa Wild Fury at nagulat. Napakalaki ng kanyang katawan at puno ng masamang enerhiya. Hindi ba siya ang pinakamalakas sa 4 evil beast? Naisip ni Archfiend Antigonus. Kapag ang mga Diyos at demonyo ay nagtulungan upang ikulong ang 4 evil beast sa Infernal Shadow Prison, naruroon din siya, kaya natural na kilala niya sila. Gayunpaman, ang nakagulat sa kanya ay hindi ang mabangis na Wild Fury ngunit si Daryl, ang taong tumawag sa kanyang sarili na si Odric ay nakapagtawag ng Wild Fury upang tulungan siya. Bilang Archfiend ng halimaw na lahi, si Archfiend Antigonus ay masalimuot. Mula sa eksena sa harap niya, agad niyang nahulaan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, siya ay itinapon sa Infernal Shadow Prison bago at nagkaroon ng pagkakataon na sakupin ang Wild Fury. Higit pa ron, ginamit ng taong ito ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette dati, naganap na naaayon sa sitwasyon ni Daryl. Gayunpaman, paano niya nasakop ang Wild Fury? Nabatid sa lahat na noong nakaraan, ang mga Diyos at Halimaw Avenue nagtulungan upang makulong ang 4 evil beast. Gayunpaman, si Daryl ay isang tao lamang, ngunit nagawa niyang gumawa ng Wild Fury, ang pinuno ng 4 evil beast, na pasuko. Hindi ka panipaniwala. Ano sa tingin mo? Tama ba ako? Hindi mo ako papatayin. Ngumiti si Daryl, habang si Archfiend Antigonus ay nagulat pa rin. Nang matapos na siyang magsalita, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at walang pag-aatubili, umungol ang Wild Fury at umatras sa Archfiend Antigonus. Sa oras na iyon, nagbago ang ekspresyon
ni Archfiend Antigonus. Mabilis niyang naaktibo ang power of the Fiend Soul at hinawakan ng mahigpit ang ulong Bloody Soul Crusher sa kanyang mga kamay upang labanan muli. Gayunpaman, ang lakas ng Wild Fury ay masyadong nakakatakot. Bilang karagdagan, ang Archfiend Antigonus ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan sa mabangis na labanan bago. Sa oras na ito, ang dalawang panig ay nakikipaglaban sa hangin. Sa ilalim ng pag-atake ng Wild Fury, si Archfiend Antigonus ay patuloy na umatras, mukhang napahiya. Sa wakas, ang Wild Fury ay bumagsak sa kanyang mahabang buntot at tinamaan ang Archfiend Antigonus. Sa pamamagitan ng isang tahimik na ungol, direkta siyang itinapon. Matapos lumipad ng higit sa 100 metro, nahulog siya sa tuktok ng bundok. Nakakakita ng eksenang ito, ang lahat ng mga sundalo ng halimaw, ang 9 Heaven Emperor, at ang mga banal na sundalo at general ay natigilan. Sa sandaling ito, ang 9 Heaven Emperor ay nakatutok kay Daryl. Nabigla siya at nasabik. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng ganoong lakas si Odric. Gayunpaman, kung nagalit si Odric kay Archfiend Antigonus, nasa panganib ba ang kaluluwa ng kanyang Panginoon? Bilang 9 Heaven Emperor, nakilala niya ang isang sulyap na ang malaking hayop na ito ay ang masamang hayop, Wild Fury. Gayunpaman, hindi niya pinansin kung paano ito nasakop ni Daryl. Inalagaan lamang niya ang tungkol sa kaluluwa ng Ancient Ancestor. Panipik 2b. Continued.